Meron tayo dito mga ongoing na project. Ito yung mga relay natin or yung mga harness natin. Hindi pa siya tapos kasi pasulpot-sulpot yung mga ginagawa natin. Kagaya ngayon, ito may dumating sa atin na customer. Walk-in lang. May dala siyang Zenlo T1 Pro. Ito yung malaki. Yung malaking T1. And then ikakabit natin siya dito sa motor niya, ADB 160. Ito. Inuumpisa na ni Bombay na baklasin yung kaha para mamaya may kabit na natin yung kanyang Zenlo T1 Pro. Pero bago natin ikabit yun, tingnan muna natin tong dala niya. Ulitin ko, Zenlo T1 Pro yung ikakabit natin. Ito yung malaking version ng T1. Hindi ko alam kung ilang watts to kasi ito wala pa kaming tinda nito, wala pang available dito sa amin. And then yung dala niya may kasama na ring harness, ito. Tapos meron na rin siyang kasamang switch. Na-testing ko na rin tong harness niya, working na lahat. Ang problema nga lang, may mga wire dito na walang label. Ito, alam na natin to sa positive ng battery at sa negative ng battery. Pero dito, meron siyang dalawang wire, kulay pula and kulay blue. So upon testing, inassume ko na itong pula na to ay after ignition power, which is tama naman ako. And then itong blue, inassume ko na para sa passing or dun sa kanyang high na momentary. Okay naman, tama naman ako. Pero mas maganda sana nito, may label pa rin para kung sakasakali mag-DIY yung bibili ng harness. Syempre, hindi na siya malilito kung para saan yung mga wire na to. Okay, so ang i-add lang natin dito sa dala niya ay passing switch button kasi wala namang kasama tong harness, walang kasama dun sa package, kaya yun yung i-add natin. Itong braided type na passing button natin, ito yung ilalagay natin sa kanya. Ganito yung itsura niya. Ayan yung itsura ng kanyang passing button. Okay, so mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin yan i-install, and then papakita ko rin sa inyo yung motor. Siya nga pala, isa pa sa i-add natin dito ay yung bracket. Wala siyang kasamang bracket, ang nandito lang ay yung kanyang built, ayun no, yung kasama sa package. Pero syempre, kailangan pa rin niya ng additional bracket para mailagay natin siya dun sa ilalim. Ito, tingnan muna natin yung motor. Okay, ito yung ADB 160 ni Sir. Ito yung project natin. So before natin siya installan, before natin ilatag yung harness niya, linisin muna natin yung area ng maigi para syempre mamaya pag turnover natin sa may-ari, medyo presentable naman yung wiring na ginawa natin. Siya nga pala, technician natin for today's video, Bombits TV. Antay-antayin lang natin to matapos linisan, and then mamaya ilalatag na natin. Kompleto na yung harness niya, yung ano na lang, yung passing button na lang i-add natin sa kanya. Additional job order pala natin dito sa motor na to ay rubber stopper. Ano nagawa mo dyan? Nahirapan ka? Ano yun mo na lang? Putulin mo na lang. Okay, binabaklasan natin yung utility box dito, and then babaklasin na rin natin yung cover, yung side cover para malagyan natin ng rubber stopper. Para dahan-dahan mo dito. Sinabay na ni Sir yung pagpapakabit ng rubber stopper, since babaklasin na rin naman natin yung ibang part ng kaha dito para hindi sayang yung baklas natin. Ito yung existing na rubber stopper niya, sobrang nipis. Halos metal to metal contact na yung ano natin dito, yung chassis tsaka yung hanger natin. So ayan, papalitan natin ng mas makapal, mas maganda tsaka mas matibay na rubber stopper para iwas lagatok na rin yung motor nya kapag nanggagaling sa humps o kaya nalulubak yung likuran.
Update tayo dito sa project natin, ADB 160. Tingnan natin kung ano nang nangyari dito. Nilagay mo na ba? Hindi pa. Ito, tatanggalin na natin yung existing niyan na rubber link stopper. And then papakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan nung stock and then yung aftermarket na nilalagay natin. Alam mo ako yan, paro. Ito yung aftermarket na ilalagay natin and then ito yung stock. Wala. Ito yung stock. Ito yung aftermarket. Ayan, sobrang kapal. Sobrang kapal ng mukha. Kaya ayan yung ano niya, ayan yung difference niya. Ngayon ito ilalagay natin yung bago, aftermarket. Sige, lagay mo na, par. Sobrang dali lang naman maglagay nitong rubber link stopper. Ang problema lang yung pagbabaklas. Kung hindi kayo masyadong maalam sa pagbabaklas, ayun yung pinaka hard part. Ayun yung pinaka hard part nung trabaho na to, yung pagbabaklas lang. Ayun naman siya, pero yung pinaka pagpapalit niya, yung paglalagay tsaka yung pagtatanggal, sobrang dali lang. Kailangan nyo lang ng ice pick. And then kailangan nyo lang konting pwersa para maiangat nyo yung chassis. Yun na yun. Ang pinakamahirap lang yung pagtanggal ng utility box, pagtanggal ng kaha dito sa part na to, dito. So ayun yung pinaka trabaho niya talaga. Mamaya balik tayo pag okay na yung wiring. Ipapakita ko na lang ulit sa inyo yung yung latag dito. Hindi pa to ice eh. Kumbaga nakapwesto na siya. Ngayon hindi pa natin siya maitatidy kasi maglalagay pa tayo ng passing switch dito. And then ayusin pa natin yung ibang wire nito, yung ballaster niya tsaka yung dito sa may switch, medyo mahaba yung mga wire eh. Kaya ayusin pa natin yan. Balik na lang tayo mamaya kapag okay na, kapag nakatidy na, para makita nyo yung pwesto kung saan natin nilagay yung harness ng Zenlo. Okay na. Mailagay na natin yung harness. Ito, additional tidy na lang gagawin natin. Nailagay na rin natin yung passing switch dito. Ito siya, yung braided na cover. Ayan yung passing switch natin. And then i-connect na rin natin siya dito. Ayan yung terminal. And then ito yung ballaster or yung harness ng Zenlo. After ng harness na yan, papunta ulit siya dito sa ballaster ng ilaw. Ito. Yung sabi ko nga sa inyo kanina, maraming excess na wire to, kaya dito na lang natin siya nilagay sa ilalim para hindi siya masyadong makalat. Ayan. As of now, okay na. Na-testing na natin siya. Tingnan nga parang, testingin nga natin ulit. Tinanggal mo na yung ilaw? Natanggal mo na yung ilaw. Sige, lagay mo muna ulit yung ilaw para may close na natin yung vlog natin. Kala mo ko na isa. Ulitin ko, Zenlo T1 Pro. Yung dala ni Sir, ito yung ikakabit natin dito sa motor niya. Ikaw na magana doon. Sundin mo lang yung sundin mo lang yung instruction ko doon sa switch. Sige, on mo yung ignition. Okay na? So, passing muna. Passing. Diinan mo lang yung passing. Yung passing niya, nag-automatic blink na yan. Kahit diinan mo yung passing button natin, ayun, nakadiin lang. Sige, isang pindot lang. Bitawan mo, isang pindot lang. Yan, isa pa. Okay. So, pag nag-passing ka, automatic, magbiblink yung ilaw. Sige. Okay na. Yung sa switch niya dito, sa tri-switch, nagbabago-bago siya depende kung paano mo siya gagamitin. Pero ang sequence lang niya, sige, gitna, pindot ulit. Yan. Steady, gitna. Yan. Yan yung high, double color. Sige, baba naman, gitna. Yan. Baba, gitna ulit. Baba, gitna. Okay, baba, gitna ulit. Isa pa.
Mabilis lang. Baba gitna. Hawakan mo to. Hawakan mo to. Yan. Ito ulitin natin. Dito sa try switch, ang control ng harness na ganito. Diba off to? Pag pinindot mo sa taas, mag-activate yung low nya. Pag binalik mo siya dito sa gitna, tapos binuksan mo ulit, mag-activate yung high nya. Ayan, double color na. Pag inulit mo ulit yung ganong sequence, gitna, taas ulit, ayan, magbiblink naman siya. Isa pa, isang ganun pa, mag-strobe naman siya. Ayan. O, papatayin natin ulit. Doon naman tayo sa dilaw. Dilaw naman tayo, baba, gitna. Ayan, ayan yung high na solo. Tapos ayan, ayan naman yung sabay nagbiblink. Tapos patayin natin ulit. Ayan, strobe naman siya. Okay? Okay na bar? So ayun yung function ng harness ng Zenlo. Sorry. Ba't bumubukas? Yun lang. Wala na. Baka may ano lang siya, may extra lang siya. May delay, oh. May delay yung harness niya. Okay. So ayun yung project natin dito, ATV 160. Nagkabit tayo ng Zenlo T1 Pro. And then nagkabit din tayo ng kasama niyang harness. Ang additional lang natin ay passing switch. Okay. Maraming salamat. Buuin na natin to. Tapusin na natin itong project natin.